Medyo madami na ang alagang manok ni mama, kaya naman ang huli nga ako ng isang tandang at dahil nga matagal na rin kaming hindi nakakapaghigop ng sabaw, kaya naman ang luto na ginawa ko ay tinola. Kumakain pa nga lang kami kaninang tanghalian, nag-iisip na kaagad kami kung ano naman kaya ang uulamin namin para ngayong hapunan. Dahil nga meron ding mga alagang manok si mama na palagi na lang nasa labas. Sabi niya nga sa akin ay katayin na lang daw namin at lagi nga raw umaalis. Noong nakaraang taon, meron ding mga alagang manok si mama na ganito na malayo na ang nararating at hindi nga namin alam kung meron bang kumukuha o hindi lang talaga bumabalik dito sa amin. Eto kasing mga alagang manok ni mama ay hindi nakakulong at ayaw niya ring ikulong dahil nga mas mataba ang mga manok kapag kaalpas, gawa ng marami silang nakakain ng mga damo sa paligid. Bali, 2 tandang pala yung palaging umaalis dito sa bahay at sa tuwing magpapakurkur nga si mama, ito yung palaging mga nahuhuli, gawa ng malayo na nga kasi yung kanilang nararating. Maglalagay din pala kami dito ng malunggay mamaya at pagkaakit ko nga dito sa taas ng bundok ay dumiretso muna ako dito sa alam ko na merong puno ng papaya na merong bunga. Medyo masukal na rin pala dito dahil matagal na ngang walang pumupunta, kaya naman nagtabas-tabas nga muna ako dyan ng kaunti at pagkarating ko nga dito sa mismong puno ay namitas na ako ng isang piraso. Pinili ko na nga lang dyan yung medyo malaki-laki at pagkapitas ko nga dyan ng isang piraso ay bumalik na rin kaagad ako dito sa kubo. Bigla din palang dumating sila JR ngayon, kaya naman yung kinatay ko na isang pirasong manok, ang balak ko talaga sana doon yung kalahati ay tinola tapos yung kalahati naman ay adobo. Kaya lang dahil nga meron kaming kasama ngayon at medyo marami-rami kami, kaya naman hindi ko na i-adobo yung kalahati, ititinola ko na lang lahat ngayong hapunan. Pagkatapos kong maggayat ng papaya, pumunta na rin kaagad ako dito sa loob ng kubo at nagsalang na nga ako dyan ng kawali at nilagay ko na yung mga karne. Kaya pala una ko nilagay dyan yung karne kasi isasangkutsa ko siya para lumabas yung mantika niya at yun nga ang gagamitin ko mamaya na paggigisahan ng sibuyas, bawang at saka luya. At dahil nga may tubig pa siya at mukhang matagal-tagal pa bago maiga, kaya naman lumabas nga muna ako ng kubo at nakipagkwentuhan kay JR. Kasama pala ngayon ni JR yung asawa niya at saka yung 2 niyang anak at dito nga rin sila matutulog ngayong gabi sa taas ng bundok. Nakalimutan ko rin pala maglagay ng tangla dito sa niluluto ko at naalala nga lang namin dyan nung kumakain na. Nung medyo natutusta na nga dyan yung karne ay pinagilid ko na muna at dito na nga lang ako nag-isa sa pinakang gitna. Muntikan pa nga masunog dyan yung niluluto ko at mabuti na nga lang nahalo ko kaagad at nalagyan ng tubig. Dinamihan ko talaga dyan ng sabaw kasi sigurado ako na ito ang unang mauubos at tinimplahan ko na nga rin siya dyan ng paminta, asin at saka kaunting pampalasa. Tinakpan ko na nga rin siya dyan at hinayaan kong kumulo ng medyo matagal-tagal at hihintayin ko pa na lumambot yung karne, saka ko ilalagay mamaya yung papaya at saka talbos ng malunggay. Nakapangahoy na rin pala kami ng panggatong, kaya kung mapapansin nyo yung kalan, grabe ang apoy kasi tuwang-tuwa akong magsiksik ng mga kahoy. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganito, pero tuwang-tuwa ako kapag nagluluto ako sa kahoy tapos malakas yung apoy. At nung matagal-tagal na nga siya dyan na kumukulo at sigurado ako na malambot na yung karne, saka ko nga lang nilagay dyan yung papaya. At nung malambot naman na yung papaya, sinapaw ko na rin dito yung talbos ng malunggay. Hindi ko na rin pala yan hinimay at bahala na lang yung kakain mamaya, sila na lang yung maghihimay. Masarap kumain ng tinola kapag mainit-init pa, kaya naman pagkatapos kong magluto, pagkahango ko ay pinunta ko na rin kaagad sa lamesa at nagsimula na rin kaagad kaming kumain ng hapunan. At kahit nga nakalimutan kong maglagay ng tanglad dyan, masarap pa din naman yung kinalabasan. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo!